gamit ng lupang hinirang sa pagkumpas ni Binibining Lovely Joy M. Monreal na susundan ng isang panalangin sa pangunguna naman ni Ginang Annabel V. San Juan. Manatili tayo nakatayo para sa isang panalangin. Panginoon naming mapagmahal, sa araw ng Brigada Eskwela Kickoff, kami po'y humahayo sa harap mo na may malasakit at pag-asa sa aming puso. Ipinagkaloob mo sa amin ang biyayang edukasyon na nagbibigay daan sa kaalaman at pag-usbong ng aming mga kabataan. Panginoon, amin tinutupad ang aming mga tungkulin bilang mga tagapag-alaga ng aming paaralan. Kami humihingi ng iyong gabay at tulong upang magtagumpay sa pagpapaunlad ng aming tahanan ng karunungan. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang mga hamon na darating sa aming mga gawain. Palawakin mo ang aming pangunawa at pagkakaisa at itanghal kami bilang mga halimbawa ng pagmamalasakit sa aming kapwa. Sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap at sa ilalim ng iyong patnubay, naway magkaroon ng maligaya at produktibong Brigada Eskwela. Ipinamumuhay namin ang iyong mga aral ng pagmamahal, pagkakaisa, at paglilingkod sa pamamagitan ng aming mga gawain. Salamat po, Panginoon, sa pagiging bukal ng grasya at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga mag-aaral, ng mga magulang, ng mga guro, at ang aming tagapagtangkilik. Pagpalain mo ang bawat isa. Naway magtagumpay tayo sa ating mga layunin na pagsilbihan ang ating paaralan at mga kabataan sa ilalim ng iyong patnubay at pagmamahal. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo. Ang Brigada Eskwela sa taong panuruang 2023-2024 na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan ay nagbibigay daan sa paaralan upang maisagawa ang mga dapat kumpunihin, paglilinis, at pagpapaganda ng paaralan bilang paghahanda sa ligtas na pagbubukas ng klase. At sa formal na pagtanggap sa lahat, ibinibigay ko po ang aming butihing punong guro, Ginang Marlita Sibito, para sa kanyang mainit na pagtanggap sa ating lahat. Sa ating pong mga panauhin at mga tagatangkilik sa umagang ito,
mula po sa PNP, ang ating pong panauhin, PCPT Roler Reforma, sir. Yan. Sa ating pong head ng Marinduque Erda Foundation, Ms. Joanna Calayo. Sa ating pong Auxiliary Lieutenant, AUX na nilalagay ko parang plaka ng sasakyan. Auxiliary Lieutenant Romeo A. Mataak Jr., sir. Sa ating Philippine Information Agency, Information Officer ng DFP, SFO1 Noriel Manuba, sir. Sa ating pong PTA President at Representative po ng Barangay Tapuyan ni Sir Gary Sore. Sa ating pong mula po sa kinatawan po ng PSA, dalawa po sila. Yung isa tatlo pala sila. Mula po dun sa nakita niyo na po sila dito nung nakaraan dahil sila yung nag-offer ng National ID. Tama po. At ngayon naman po ay dalawa na sila dahil yung isa po ang ino-offer naman po ay ang PSA services po para sa mga gustong mag-request ng birth certificate, death at marriage contract. Tama po. At Senomar sa lahat ng gustong magpakasal. Yan, si Ma'am naisulat. Si Ma'am Ma'am Gina Lynn. Hindi po niya ilagay exact yung name. Si Ma'am Gina Lynn at si Sir for our second time. Sir Lester. Ayan, parang nirequest po ata si Sir Lester ngayon para makasama sa PSA for the second time dahil nag-render na po sila ng service sa atin. So sa lahat po ng mga magulang, ang ating po mga masugid na taga-taya, stakeholder ng mga magulang, sa lahat po ng mga masisipag at wala pang mga pahingang mga guro ng Tapuyan National High School dahil nag-render din po kami ng service sa National Learning Camp. Sa lahat po pala ng mga kasamang mga BSP po at mga kapulisan po ng Gasan Police Station, sila Ma'am Sadicon, sila Ma'am, dito ba si Ma'am? Ma'am Gretchen, Ma'am Sadicon, lahat ng kilala sa amin, Sir Ladera, sinawag din dito, lahat ng kilala sa PNP. At sa lahat po ng mga BFP na nandito at Coast Guard, nakita ko din po kanina, sa mga estudyante namin, sa lahat po ng mga kasama namin sa araw na ito, sa pagsisimula ng ating pong Brigada Eskwela, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tunay nga po na kami po ay nanunubot sa presensya po ng bawat isa po na nandito sa amin na kasama na itinataguyod ang Brigada Eskwela sa taong ito. Isa lamang po, dalawa lamang po yung tumanim sa aming pong isipan na paalala po ng ating pong VP Sara Duterte at ang pinaka namumuno po sa kagawaran ng edukasyon. Ang nais lamang po natin ngayong taon na to sa Brigada Eskwela habang tayo po ay nagbabayanihan para sa matatag na paaralan ay mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng silid-aralan. So wala po tayo masyadong malaking hinihiling subalit kung mapapansin niyo po, dito po sa lugar ng Tapuyan, hindi po lang sapat na malinis namin ang loob at labas ng paaralan. Sapagkat dahil kami po ay nasa bandang taas, pag po dito may bagyo at medyo malakas ang hangin, yung pong mga kisame namin, kumakaway-kaway din. Kaya po medyo, pag mapapansin niyo po, pagpasok niyo pa lang, sira po ang amin pong mga kisame sa second floor. At sa senior high at sa main building po. So yan po yung isa sa tinataguyo po namin ngayong Brigada Eskwela, bukod po sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng silid-aralan. Kaya nga po kami nagpapasalamat sapagkat marami pong ginamit ang Panginoon upang tugunan ang pangangailangan ng ating paaralan. Gaya nga po ng sinabi ng aming Regional Director, Sir Kapulo po, hindi po sapat yung pong budget na meron po talaga ang aming paaralan kada buwan
to sustain the school and the needs, no, ng ating paaralan. Kaya po itong mga ganito pong gawain tulad ng Brigada Eskwela ay napakahalaga po para sa amin. Bilang galing po ako sa division ng NCR, no, medyo maiba po talaga yung environment na ating nakalakihan at nakasanayan. Nung ako po ay nilipat dito, isa lang po ang nasabi ko, napakapalad po pala namin sa NCR. Sapagkat ang mga resources ay naandun at marami po kaming mabilis maabot na mga stakeholder dahil ato naman po yung kumpanya na naglalakihan. Dito po, limitado, pero isa lang po yung masasabi ko. Yung pong limited resources ng mga material na bagay ay maaaring limited nga po. Subalit, dito naman po mayaman sa isang resource. Ano po yun? Yung pagtulong o yung bayanihan. Sapagkat kahit kailan po hindi masusukat ng anumang material na bagay ang oras. Kaya po yung oras na nilaan po ng bawat isa po na nasa ating harapan at sa mga magulang at mga estudyante, sampu ng mga guro at mga staff ng Tapuyan ay amin pong pinagpapasalamat at pinagpapahalagahan. Kaya nga po, kami po ay nagagalak kasabay ng mainit na panahon ay ang mainit na pagtanggap sa lahat po ng ating mga tagatangkilik at mga kasamahan na dito po sa ating Brigada Eskwela. Maraming salamat po. We welcome you all sa Tapuyan. In Tapuyan po, in top high, we aim high. We also aim to be top 1. Yan po, in all aspect. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong napakainit at napagtanggap sa ating mga bisita at sa ating lahat. Tunay na mapalad ang ating paaralan sapagkat ang suporta mula sa mga stakeholders, mula sa pribado at pampublikong institusyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa ating paaralan. At sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang inspirational message at statement of purpose na gagampanan ni Ginoong Laymar Joy Olivar bilang chairperson ng Brigada Eskwela. Sa ginagalang namin, punong guro, Ginang Marita C. Dito, sa ating pong mga kapulisan, sa BFP, kay Sir, sa MNN, sa Area Foundation, sa PTA President, sa panguna ng kanilang napakasipag, walang iba, Kagawad Gary Sore, gayon din po sa PFA Group. Sa inyo pong lahat, mga magulang, mga mag-aaral, sa mga kapwa ko nagtuturo at mga hindi nagtuturo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din naman. Good morning po, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, parang lungkot po ninyo ngayong umaga. Okay, kailangan po natin magsaya ngayong umaga. Bakit po? Ngayon po ay ang umpisa o opening ng ating Brigada Eskwela 2023. Ano po? At pag sinabi natin Brigada Eskwela, ito po ay hango, ito ay nagmula sa salitang Espanyol na may kasing kahulugan sa Filipino o sa Tagalog na ibig sabihin ay bayanihan. Ano po? So, tandang-tanda ko pa noong ako ay, kahit man siguro po kayo, kayo ay elementarya, nung kayo ay high school, lalo na po sa mga nanay natin, di ba, lalo po sa mga bukid-bukid. Di ba po, pag ang isang bahay, lalo po ang mga bahay ng una ay kubo, di ba po? So, pag ang isang bahay ay ililipat sa kabilang lugar, for example po, hindi mo kayang ilipat yon ng ikaw lamang. Tama po ba ga? Tama. So, ang gagawin ay kailangang may katulong, tatawag ang may-ari ng katulong para bayanihang bubuhatin ang bahay. So, paano ko po i-connect ito ngayon? Ano po? So, ang ating pong paaralan ay panay konkreto. So, syempre,
hindi naman po natin kayang buhatin para ilipat ang school na ito sa ibang lugar. Pero ang nais ko pong puntuhin ay ito. Ano po? So, kung bayanihan, ibig sabihin, sama-sama. Tama po ba? Hindi po namin kayang ng mga guro. Kami po ay 22. Ay kung ang utak lamang po namin ay 22 utak lamang po ang magana. Ano po? Ay ilang kamay? 44 lamang po kamay meron kami. 44 din po na braso. Pero accounting po ano? Sa laki po ng compound ng Tapuyan National High School ay hindi po namin kakayanin. Kaya nga, sa bayanihang ito, mas uunlad ang pagpasok ng taon o pagpasok ng taong panuruan kung tayo po ay sama-sama. So naniniwala po ako na ang ginagawa natin ngayon ay tinutupad natin ang sinasabi po ng DepEd. Ano po? Pagsama-sama, nagiging matatag ang isang paaralan. At gayon din po, sabi sa Biblia po man din. Ano sabi sa Biblia? Sa gawa sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi niya, ang lahat ng ating gagawin ngayon ay ating ialay sa pangalan ni Kristo. Ano po? So kailangan, huwag lamang gagawa para sa sarili. Dapat ito'y ating gagawin para kay Kristo. Sapagkat, hindi man natin kayang suklian, ang Diyos ang siyang susukli sa lahat ng ito. Lagi po natin tandaan, at ako po'y naniniwala sa kasibihang ito. Kahit wala kang binayad, makakatanggap ka ng sukli. Ano po? So wala man tayong binayad kay Kristo, pero makakatanggap po tayo ng sukli. Okay po? So idediretso ko na po. Ako rin po kasi ang magabigay ng, ano ito ay? Purpose. Statement of the purpose. Bakit po natin ginagawa ang brigada eskwelang ito? Ano po? So ang layunin ng brigada eskwelang ito, bakit natin ito ginagawa? Para saan po kaya natin ito ginagawa? Una higit sa lahat, upang pagtibayin ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa ng Department of Education at ng mga external at internal stakeholders para sa patuloy na dekalidad na edukasyon. So ito pong Brigada Eskwela ay nag-umpisa ang proyektong ito noong 2003 bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela Program at National Maintenance Week na pinasimulan ng DepEd ilang linggo bago magsimula ang klase. Hindi tumitigil ang Brigada Eskwela sapagkat ang layunin nito ay makatulong sa paaralan, guro at mga mag-aaral bilang paghanda sa pag-aaral, pagkatuto at ligtas na paaralan. Tulad ng isang bahay sa loob ng pamilya, kapag may sira, inaayos ng sama-sama. Kapag may problema, pinag-uusapan, tulong-tulong, sama-sama. Ganon din sa paaralan. Kapag may sira, sama-samang aayusin. Kapag may problema, sama-samang multasin. Sapagkat nagiging matatag ang isang paaralan kung mayroong bayanihan. Sa pagsasama-sama natin ngayon, tiwala kami na makakamit natin ang matatag na paaralan. Ang isang tanong ko lamang po ay ito, kung hindi kayo, sino? Ano po? Kung hindi kayo, ay sino ang gagawa nito? Kung hindi po kami, sino ang gagawa nito? So, ang kailangan po natin ay bayanihan. So, tara na! Magbrigada na tayo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sir sa iyong malaman at nakakaantig damdaming mensahe.
Tunay nga po na kapag aktibo daw ang bata o ang mag-aaral sa eskwelahan ay dahil sa kanilang mga guro. Tama po ba? Tama po ba ang mga mag-aaral? Okay. Gusto niyo bang makita? Masampulan tayo ng ating mga guro sa kanilang mga magandang mga bilang. Gusto niyo po ba, mga nanay? Okay. Ngayon po ay aalawin tayo ng isang pampasiglang bilang mula po sa ilan sa ating mga guro sa pamumuno po ni Binibining Rona May D. Hernandez. Okay po, palakpakan po natin. Practice po ito, practice. First practice po ito, pagpasensyahan nyo na po. Okay po. Parang hindi masigla ang mga teacher. Siguro ay masigabong palakpakan sa ating lahat. Ayan. Formation. Ayan. Siya ang bangis ng bukit, ang bangis ng bukit, bangis ng bukit. Siya ang kayang pitin, karawan ng pitin,
Okay, maraming salamat po. Okay rin niyo ba yan, mga anak? Kiri rin, no? Siyempre. Okay, maraming salamat po, mga ma'am, sa inyong napakaganda, nakakaaliw na bilang. Okay. Para ibigay sa atin ang pangkalahatang ideya ng isang linggong Brigada Eskwela na magsisimula sa Agosto 14 at magtatapos sa Agosto 19, para ibigay po ang work plan of daily task, ito ay upang bigyang linaw ang bawat individual na masigurado at ang kahandaan ng bawat isa sa implementasyon ng Brigada Eskwela 2023. Kaya naman po, ibinibigay ko ang mikropono sa ating co-chairman na walang iba kundi si Ginang Arlene M. Saludo para ibigay ang work plan of daily task. Palakpakan po naman natin si Ginang Arlene M. Saludo. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang overview ng ating Brigada Eskwela na ating pong gaganapin sa loob ng isang linggo. Sa araw po ito, tayo ay nagsimula ng ating Brigada Eskwela Kick-Off Activity. So, pinasimulan po natin ang ating activity sa pamamagitan ng Brigada Eskwela Motorcade na nagsimula kaninang bandang alas 8 ng umaga na nagsimula dito sa ating paaralan patungo sa ibang kalapit na barangay, ang Barangay Duyay at ang Barangay Tulos. Mamaya pong hapon, 1 to 4 p.m. magsisimula po ang enrollment at ang brigada para sa mga grade 7 and incoming grade 11 students. Ano po? So kung meron po kayong anak na i-enroll sa grade 7 at sa grade 11, pwede nyo na rin pong isabay ang brigada. Ano po? So next, August 14, Monday, 6:30 to 7 a.m., registration of students and parents. Mangyari lamang pong hanapin si Ginang Amelia Salcedo at si Ginang Jason Linasa para sa attendance. So wag na wag po ninyo kakalimutan na mag-attendance. Pagkatapos po noon, 7:30 to 12 noon, hanapin po si Sir Mark Anthony Nite para sa delegation of task. So si Sir po sa Lunes ang mag-a-assign sa ating mga volunteers kung saan po tayo maglilinis. Okay po? So Monday, ang nakaschedule po na magbibrigada at schedule din po ng enrollment ay ang grade 8. Okay. So kung meron po kayong i-enroll na grade 8 na anak, yun po ay nakaschedule sa August 14 sa Lunes po. So kung meron po kayong anak, halimbawa, pumunta kayo mamayang hapon dahil may grade 7 and may grade 11 kayo, so babalik po kayo kung meron kayong grade 8 na anak. Ano po? So babalik kayo ng Lunes. So sa madaling salita, kung anong grade level ang naka-assign sa inyong mga anak, doon po tayo pupunta sa araw kung saan ito naka-assign. Okay, August 15. The same procedure po ng Lunes, 6:30 to 7 registration. Ano po, sumaaga ang ating registration kasi ito ang iniiwasan natin, yung matinding sikat ng araw. Ano po, so lagi pong tatandaan, tuwing pupunta dito, hanapin ang registration committee bago tayo mag-proceed sa paglilinis. So ang nakaschedule po para sa delegation of task ng August 15
ay si Mrs. Lucel Aurea Salazar, Grade 9 Advisor. Pwede rin pong hanapin ang SSLG and selected teachers. So hanapin niyo po sila para tanungin kung saan po tayo pwede o saan tayo i-assign sa araw na yun. So August 15, ang naka-assign po na grade level ay grade 9. Ano po? So kung may anak po tayo na mag-e-enroll ng grade 9, so ang schedule po nito ay August 15. Sabay na po, enrollment and brigada. Next, August 16. The same procedure, 6:30 to 7 a.m. registration of students and parents. Ang naka-assign po sa ating delegation of task ay si Ms. Sofia Manubak, Grade 10 Advisor. Pwede din pong hanapin ang ating mga SSLG officers and selected teachers. So, ito din po ay schedule of enrollment para sa mga grade 10. Schedule of enrollment and brigada para sa mga incoming grade 10. Okay. Next, August 17. Ang hahanapin po para mag-delegate ng mga task ay si Cheryl Lumalang. Ano po? Grade 11 Advisor. Hanapin din po ang SSLG at ang selected teachers. Pwede din naman po kapag kami ang nakita ninyo ay kami na rin po ang inyong lapitan para sa delegation of task. So ang nakaschedule po para sa August 17 ng Brigada Eskwela and enrollment ay ang grade 12. Okay, malinaw po ano? So August 18, ang nakaschedule din po dito ay bali tapos na siya. Okay po. Okay, sige po. So August 18, 6:30 to 7 a.m. registration of students and parents. Care of Mrs. Amelia Salcedo. So yung buong week po na yon, ang hahanapin po sa registration ay si Ma'am Ami. Doon lang po kayo pupunta sa table na yon. So ngayong araw po, kung hindi pa po nakakapag-register, counted po ito, no? Mag-register po pagkatapos ng program na ito sa table po na nandun. And the last day, August 19, 7:30 to 12 noon, ang ating pong closing program. So, muli po, inanyayahan po namin kayong lahat, ang aming members para dumalo sa ating closing program ng Brigada Eskwela na gaganapin sa August 19. So, yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Arlene, para sa daily task na iyong ipinahayag sa Brigada Eskwela ngayong taon. With the team Bayanihan para sa matatag na paaralan, this year's Brigada Eskwela underscored the country's volunteer initiatives to ensure a clean, safe, inclusive, and child-friendly learning environment. Muli po, tinatawag Principal, Ma'am Marley Bito, para sa pag-introduce ng mga dedicated volunteers and stakeholders for their support sa ating paaralan, sa ating minamahal na Tapuyan National High School. Palagtawag po sa mga stakeholders ay mga taga-taya. Pag kukunin niyo po yung kanyang meaning sa Tagalog, ibig sabihin po, kami po, lahat na nandito mga mag-aaral, ay tumataya sa inyong kinabukasan. Hindi lang po namin alam kung mananalo kami sa pagtaya, ano? Kaya nga pagtaya. Hindi kasi namin alam kung lahat ba makakagraduate, magkakaroon ng trabaho, o ng magandang kinabukasan. Pero, willing kaming tumaya. No? So, sana hindi po mabigyan ng another context yun. So, kami ay handang gawin ang lahat. In accordance with DepEd Order Number 24 Series of 2008, also known as the institutionalization of the Brigada Eskwela Program,
or the National Schools Maintenance Week with the theme, Bayanihan para sa Matatag na Paaralan, which starts on August 14 to 18, 2023. This activity aims to bring together all the education stakeholders to participate and contribute their time, effort, and resources to prepare the school facilities ready for the opening of classes this coming August 2023, which I believe you have already read the announcement, and it will start on August 29, kasi 28 ay holiday. With this, we invite all our stakeholders in front to be our partner in the said activity. So we would like to invite the OIC of PNP, PCPT, Sir Ruel Reforma. Tatawagin ko po ulit-ulit sila isa-isa to be recognized. The Head of Marinduque Care ERDA Foundation, Ma'am Chona Calayo. Auxiliary Lieutenant Sir Romeo A. Matak Jr. At siya din po pala ang in charge ng Philippine Information Agency at siyang representative po ng Marinduque News, which tayo po ay naka-live ngayong araw na ito. No? Kasama po ang kanyang partner na nandiyan po at nagpipicture sa atin kanina. We also have SFO1 Noel Manuba, sir, from BFP. No, kasama po ang mga taga-BFP din po. We also have our regional registration officer too of the Philippine Statistic Authority, Ma'am Ginaline Muli, ma'am. The registration center supervisor of yung pinakananguna po sa pag-issue ng national ID, Sir Lester Benedict Malapote, sir. At kasama po ang kanilang team, the civil registration clerk, Madronio, ma'am, kaway-kaway, ayan. Ang crowd control personnel, Ma'am Mary Joy Cubado, yun, nandun po. Mamaya, makikita niyo po sila sa pag-request niyo ng mga A certificates. Registration kit operator Sir Neil Adin Pelaez ng ating Brigada Eskwela. Kami po sa PNP ay kami naniniwala sa konsepto ng bayanihan dahil kami po bilang PNP ay nangangailangan din ng bayanihan upang mapanatili namin ang kapayapaan at kita ng PNP sa bayanihan sa pagbibigay ng serbisyo po nakikakaisa at nagtutulungan upang mapanatiling maayos, malinis at ligtas ang ating mga paaralan para po sa darating na pasukan. At nakahanda po ang PNP sa amin sa Gaston Municipal Police Station sa aking pangasiwa ay magbigay ng dito sa Tapuyan National High School sa pamamagitan po ng tulong na magagawa namin. Hindi man kami makatulong in terms of materials, pero yung workforce po ay nandiyan po. Nakasuporta po ang PNP sa Tapuyan National High School at sa Brigada Eskwela. Ilan po at maraming salamat. Marami ka ay napakasisipag. Kaya po patuloy ang Marinduque at ang ERDA na suporta din sa inyo. Kami po ay nangangarap na ang lahat ng inyong mga anak ay makatapos ng kanilang pag-aaral at makatulong din sa inyo. So sana po sa aking mga magulang naman, gabayan nyo ang inyong mga anak at suportahan sa kanilang mga gawain sa paaralan. Hindi lang po sa anak, sabi natin, masaya ang batang pumapasok sa maayos na paaralan. Sa ganito pong paraan, maiinganyo ang inyong anak na pumasok. Kaya mga magulang, napakahalaga po ng tulong ninyo upang mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng paaralang ito. Ma'am, lalo na po ang Marinduque po ay hindi kami ERDA. Kami po ay partner ng ERDA. Partner na po. Kaya karamihan nakita ko sa imbitasyon ay ERDA Foundation. Ang ERDA Foundation po ay partner ng Marinduque Foundation. Kami po ang naandito. Kaya po pag naghahanap kayo ng opisina ng ERDA, wala pong opisina ng ERDA. Marinduque lang po ang meron. Okay, marami pong salamat mga magulang. Hanapin
attendance. Very good si Ma'am. Bigayan ng gamit. 180. Dapat, naandun kayo lahat. Attendance po namin ang basis po. Pagbigay niyo po. Yes, ma'am. Nadagdagan kami, 180 na pala. Maraming salamat, Mama. Palakpakan po natin yun. Grabe. Sipag din, ang dami pong palang task ni Sir. So, Sir Romeo A. Matak Jr., Sir, for the pledge of support po for Tapuya National High School. Maraming salamat po, Madam Principal. God is good! All the time! All the time! Ito. Una po ay sa aking pinsan na ang hirap pong hindi puntahan. Ito po ang aking unang pagkakataon na makabisita dito sa at dito sa inyong paaralan, kaya maraming salamat po sa pag-imbita sa kay Miss Rachel Pahilagmago. Yan ang aking pong pinsan. And of course, nakita ko rin po at unang nagbigay pagtanggap ay ang aking pong kaibigan na si Mr. Jeramil Laderas. Pong Regional Director ng Department of Education Mimaropa, si Dr. Nicolas Capulong. Dahil dito po pala isinagawa ang Regional Kick-Off Ceremony ng Brigada Eskwela sa buong rehiyon ng Mimaropa. Kaya natutuwa po akong maimbitahan at maging bahagi ng Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony dito po sa Barangay Tapuyan, sa Paaralang Sekundarya ng Tapuyan. Ang sabi po ni Dr. Nicolas Capulong, at ako po ay nag-a-agree sa sinabi ni Madam Principal, na ang ating pong ay ang liit lamang po talaga ng mga kumpanyang meron dito. Hindi po kagaya ng kanyang karanasan sa Maynila na ang dami pong sumusuporta. Nandyan lahat ang mga kumpanya, malalaking kumpanya. Kaya pag nagpatawag po ng ganito pong bayanihan, ay ang bilis po ninabi kanina ni Ma'am, pero yung mga mag-aaral daw hindi na nila nakikita na lalanghap yung sariwang hangin. Pero dito po sa Barangay Tapuyan, yung ating mga nag-aaral, ng mga estudyante, tingnan nyo naman, you are with nature. Ang sarap sa pakiramdam. Sa bahagi po ng Philippine Information Agency, na akin pong kinakatawan, sa ilalim po ng pamamahala ng aming Regional Director, Dr. Luis Cueto, at sa Philippine Coast Guard Auxiliary at sa Philippine Coast Guard, kami po ay, at sa Marinduque News Network, nakabahagi rin po namin ngayon. Bagamat ito po ang unang pagkakataon na kami po ay makadating dito, dahil sa mga nakalipas pong mga taon hindi nyo kami nakasama sa Brigada Eskwela, pero ang aming pong sektor, yung tinatawag po na Fourth State, kami po naman ang magpapaalam sa buong mundo na mauhusay ang mga mag-aaral ng Tapuyan National High School. Yung pong mga teacher ninyo kanina, for sure yan po ay pag nilagay sa TikTok, mga viral po yan sa huhusay. Kaya hindi ko naman po na inaasahan na yung mga kabataan dito na mga mag-aaral ay mas lalo pang magagaling sumayaw. Yan. So, hayaan niyo po na kapag may mga aktibidades kayo, hindi man po pinansyal yung tulong na may bibigay namin dahil ang platform po namin ay may maghatid ng mga balita sa ating mga kababayan, ay kami po ang magsisilbing #1 ninyong supporter at magpapaabot sa kanila na top 1 talaga ang Tapuyan. Muli po, God is good! All the time! God is good! God bless everyone! Thank you po, sir, sa napakagandang mensahe at pledge of support sa amin. Bago po ako mag-proceed sa susunod, medyo bibilisan ko din po dahil mabilisan lang din po yung pagpunta nila. By the way, our kick-off, our Brigada Eskwela started yesterday pa po. Gaya po ng aking experience sa Manila po kasi pag lumiko ka sa kanan, meron na. Pag lumiko sa kaliwa, meron na. Dito po, malakad ka ng mahabang-mahaba bago ka makarating sa isang lugar. So, ang naging layunin po namin ngayong Brigada Eskwela, dalhin sa inyong mga kamay ang mga serbisyo. Kung paano magbabayanihan po tayo dito, idinamay po namin yung ibang mga paaralan at ibang lugar.
In fact po, kahapon simula po tayo sa bayanihan para po sa health and wellness. Para po sa kalaman po ng karamihan, nagsimula po kami kahapon, pumunta po dito ang sangay ng kalusugan. Yan. Simula po sa ating provincial health unit, baba sa regional hanggang sa barangay level. Ay nandito po sumuporta sa atin para po sa ating brigada eskwela. Kung hindi po kayo makarating sa center, dinala po namin ang center sa inyo. Dito po sa pamamagitan ng Tapuyan National High School Brigada Eskwela. At ngayong araw po na ito, puputulin ko lang po kasi dahil medical po ito no, sa emergency, kailangan lagi silang mabilis makaalis. So we would like to recognize the presence of the provincial hospital mula po sa ating opisina ng gobernador. Yan. At sa pangunguna po ni Sir Randy Ayala at ng kanyang pong team, yesterday ay nag-conduct po sila ng medical mission at lahat po ng nakapunta kahapon sa medical mission na pinasimulan po ni Sir Archie ay nakakatanggap po ngayong araw na to na as part of our donation ang mga vitamins at na-request ko po 1 year supply. Okay lang po ba, sir? Sumulat, hindi sila nakatanggi, no? Hindi nakatanggi si sir. 1 year supply ng vitamins sa lahat po ng estudyante ng Tapuyan National High School. Palakpakan po natin yun. At nandito po sila ngayon para po i-deliver. So okay lang po pa, lagay po natin dito sa main stage para makita po kayo sana kaway-kaway. Maging viral po ito. Di ko po alam kung ilang schools po ang nag-request, pero nag-request po talaga ako sa Tapuyan. Dahil medyo malayo tayo, malayo ang bayan, inakyat ko po sila dito. So ito po yung ating mga vitamins po, para po sa mga bata na nag-conduct po ng medical mission kahapon. Yan sir, okay lang po ba ang picture taking po? Acceptance po ng inyo pong donation para po sa vitamins. Kasama po ng, request na rin po natin yung mga stakeholders natin na mga nasa likod. Sama po kayo sa amin. Yan. Mula po sa opisina ni Governor po. And next week po ay baka bisitahin po tayo ni Vice Gov. Dito po sa ating paaralan. Sana. Nag-request na. Naririnig po niya. Yan. Chairman and Vice Chairman. Nervous pa. Pang-nerve talaga to. Nasa yung... Maraming salamat po. Ayan, papituloy na natin si Sir ng pledge of support para po sa ating Sir, okay lang po ba maringgan po namin kayo ng konting mensahe po as response po for the pledge of support? Magandang umaga po. Una-una kay nandito at saka sa mga kasama natin nandito, simula sa PIA, PCGA, mukhang magkakasama na sa PCGA, sa Bureau Fire, PNP, ano pa nga, PTCA siyempre, ano pa, PSA, Sangguniang Barangay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo madalian lamang, papunta pa ako ng Bagtingon habang ginagawa namin ang totoong medical mission sa Barangay Pangi. Ano po? So, naganap po ako na naging part kami dito sa ating activity ng Brigada Eskwela dito sa Tapuyan, bagamat hindi ganun lubos-lubos. No. Pero, ito na ba pangako ko, pag nag-shift ulit kami ng medical mission dito sa Gasan, Tapuyan yung isa sa priority ko na. Ano po? Ngayon, malaking barangay kami doon. So, ilang doktor yung kasama namin. At ang doktor nga namin, ang galing pa sa Torrijos Municipal Hospital. Dahil medyo ng problema kami sa mga private practitioners natin. So, ito po natin pagbibigay ng libreng gamot. Ito po ay programa ni Governor Presby Velasco at ni Congressman Lord Alan Velasco. Under po ng Presby Care Program. So, ang tawag po sa amin ay Presby Care
medical team na kung saan ako po yung team leader doon, ako po yung nag-asikaso kung saan barangay at sino mga doktor yung pwedeng dalhin doon. Bagamat ang ating pong gamot ay galing naman po sa ating hospital. Pero ito po ay proyekto mismo ng Mag-amang Velasco. Ano po, na nililibot namin ang 218 barangays. So kaya sa darating na mga buwan, isa na kayo sa mga magiging beneficiaries. Medyo ang dami lang talaga, hindi namin makayanan na talagang yung 218 barangays ay agad-agad na halos pagsabay natin. So, maliban pa po din sa mga programa na ito ng Presbycares, ay meron din po tayong kusina sa barangay. Hindi ko alam kung nalagyan na kayo dito sa tapuyan ng kusina sa barangay na 3 months kayong pinapakain ng lugaw. Nalagyan na po ngayon, sir. Nalagyan na. Pamamagitan po ninyo. Hindi po. Lahat po talaga ay alagyan. Lahat talaga. Nung nakaraan po, parang 3 months ago, 4 months ago, nauna ay 5 barangay dito sa Gasan. So, yung remaining barangays ay lahat po ay meron na yon. Pero medyo pinakli ng konti, medyo binawasan para yung remaining barangays, minus 218 minus 30, yung remaining na yun, lahat ay mabigyan, mukhang 2 months sa labang muna. Matanda at bata, may pinatula, mayabang mahirap, pwedeng kumain ng libreng lugaw. Ngayon po ay sa pamumuno ng Provincial Nutrition Office naman natin. At ang magluluto dito noon, manguna ay ating mga barangay nutrition scholars at mga konsihal at mga BSW yung katuwang. Ang manguna po ay BNS. Ano po? So lahat kayo ay makaka-avail ng libreng lugaw araw-araw para yung nutrition natin. Wala pa ka naman po natin yun, kahit wala pa. Okay, in advance. Patating na po yun. Yes. Para lahat na ito makakain ng masustansyang pagkain, lalo na yung mga bata natin, yung mga malnourished. Ano po? So, hindi lamang po yun. I-announce ko rin sa inyo na ang ating pong provincial government ay naghahanap lagi ng yung mga may problema sa katarata. So, kung kayo ay may problema sa mata, katarata, ang number 1 huwag muna yung mga pupugita, katarata, magpalista lamang po kayo, isama ang barangay, kung anong barangay kayo at cellphone number, ibigay sa inyong kapitan at ipadala sa amin sa Governor's Office at kayo po ay check upin sa ospital kung talagang katarata yung sakit ninyo, and then pag yan napatunayan yung katarata, ipunin namin kayo lahat ng may katarata buong lalawigan ng Marinduque, isang set, mga 10 tao yon, dadalhin sa Lucena. Libre po lahat yun, libre operasyon, libre transportasyon, libre pagkain, libre hotel. At kayo ay dadalhin sa inyong tahanan na gamit rin na yan sa sakyan ng Governor's Office. So, sa ngayong araw, paalis po yung isang grupo operahan ngayon sa Lucena. Yun yung isa sa mga programa natin. At yung pinakahuli, dahil nung isang gabi lamang kumontak sa akin yung Philippine-American Group of Educators and Surgeons, nais niyang ipunin yung may mga bingot dito sa atin. Ano po? Buong lalawigan, baka 20 man lamang kita nang dadalhin sa Imus, Cavite sa February next year. First week of February, pauoperahan natin yun. So, ang magiging katulong naman ninyo dito, sa NGO naman muna, ay baka yung Rotary Club namin ni Mr. Yung Bataak, yung 2 clubs, or yung Buwak Women's Club naman sa Buwak, at agapay pa rin ang Provincial Government of Marinduque at Office of the Congressman. Dadalhin natin yung mga bata ng libre din libre, na operahan kayo sa Imus, Cavite. Sa Imus, General Hospital, dadalhin kayo. Ano po? So, yun yung mga announcement ko. Ipamista lamang sa inyong kapitan, dalhin yung bingot sa akin direkta dahil hindi pa yun yung totoong programa direkta ng Presbycares, pero yung may katarata, direkta na po sa Governor's Office yun. Ano po? So, yun lamang po at kami po ay alis na rin kagad at papunta pa kami ng Bagtingon at pabalik pa ulit kami ng Pangi. Maghapon kami sa Pangi. So, sobrang dami ng pasyente ngayon doon nakatambak doon sa covered court. Maraming pong salamat at magandang umaga po muli sa inyo. Maraming salamat po, sir, sa time po. Maraming salamat po, sir. Ayan, next po, mabilisan na lang po ito. Mula naman po sa ating Bureau of Fire. Nakasama na rin po natin sila for our fire safety. Last, lang po. Noong unang buwan ko po dito sa Marinduque, may we call in Sir SFO1 Sir Niliang Manuba. Palakpakan po natin, sir.
Masipag po na punong guro. Hello. Sa masipag po ang punong guro ng paaralan sekundarya ng Tapuyan, kay Ma'am Bito po, kay Sir Reforma po ng PNP, kay Sir Mataak ng po ang taus-puso naming pagsuporta sa inyong programa ng Brigada Eskwela 2023 at sa anumang programa na may kaugnayan sa aming trabaho. Handa po kaming laging sumuporta sa inyo. Isang tap lang po sa amin, pupunta po kami sa inyong paaralan. Yun lang po, kami po ang inyong BFP, Bombero, friend palagi, handang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Manuba, for your pledge of support. Mula po sa ating PTA Officer, President, and Representative ng Barangay Tapuyan, Mr. Gary Sore. Palakpakan po natin. Una po sa lahat, pagpupuri sa ating abang lumikha sa isang napakagandang panahon na pinagkaloob sa atin. Ikalawa, pagpupuhay sa ating principal ng Bito, sa aming mga kasama stakeholders mula sa PNP, PIA, PFP, Coast Guard, PSA, sa lahat ng mga magulang, mga mag-aaral, isang mapagpala at mainit na umaga sa ating lahat. Ang ating Brigada 2023 ay may temang bayanihan para sa isang matatag na paaralan. Minsan po tayong mga marindukin mo, masakit man pong tanggapin, yung bayanihan po, inagawa natin bayanihan. Yun po, sana po huwag yun na maging tema ng ating isip. Sana po tayo ay nakatutok doon sa tamang bigkas ng bayanihan. Hindi po bayanihan. Sa ngalan po ng PTA, ang inyong lingkod bilang Pangulo, at sa ngalan po ng aming sangguniang barangay ng Tapuyan, sa pamumuno po ng aming punong barangay Constancio W. Saludo, kami po ay taus-puso at nag-aalag na susuporta sa ating Brigada Eskwela 2023. Salamat po at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, President, ang ating PTA and kagawad ng Barangay Tapuyan, Sir Gary. Napaka-generous din po niya. Okay? Mula naman po sa PSA, ayan, yung mga may donation po, pakidala na dito yung mga ano natin para sa call for picture dito sa harapan. Ma'am, mula po sa ating PSA po, Ma'am Gina Lynn, for the call of support po, o pledge of support pala. Hello po. Hello everyone. Okay. So, sa ating pong masipag na principal nandito, at sa inyo pong mga kasamang guro, sa mga magulang at mga estudyante, sa aking mga kasamaan pong PSA, pong Civil Registration Unit, and PSIS, sa inyo pong lahat na nandito ngayon sa taas. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, para mabilis na lang po ang aming pong office, sa ngalan po ng aming Chief Statistical Specialist, Ma'am Gemma N. Office, ay kami po ay sumusuporta sa mga ganitong gawain. Katunayan po, kami po ay galing kahapon sa Marinduque High. 2 araw po kami doon na nag-extend po kami ng services. Marami din po doon ang kumuha po ng mga birth certificate. At kaya po kami po dito rin ngayon, although may bayad po siya, pero kung kayo po ay kukuha sa mga online, ay di ba po, tawag dito, doble po ang presyo. Po? So kami po ngayon, nilapit po namin ang aming sarili sa inyo para po makakuha po kayo ng birth certificate. So, samantalahin po ninyo. Pwede pa rin naman po mag-request si ma'am kung meron pa pong ibang hindi makakakuha ngayong araw na ito. So, yun po, sumusuporta po kami sa gawain po ng inyong paalam. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Gina rin. Actually, ang dami na po naghihintay sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay ng serbisyo. Ang tawag ko po dito, Mobile PSA, dahil mula sa kanilang opisina, lumabas sila para mag-render ng serbisyong totoo.
Ay, hindi ako nagpa-plug ng ano po. So, ngayon po wala naman po sa another po na part ng PSA po, ang national ID na nag-issue Sir Lester Malapote po. PSA din po siya actually. PSA ba yun, sir? Good morning po. Good morning po sa napakasipag na principal ng Tapuyan National High School at sa mga kaguruan po at sa mga nandito po ngayon na stakeholders. Ito po ay second visit na namin dito sa Tapuyan National High School. Pero dito sa Barangay Tapuyan, hindi ko na po magbilang kasi paulit-ulit na lang po kami dito. Parang ako po ay 1 year na nandito sa Agasan po. Simula po noong August, yun po yung 1 year ko dito sa Agasan na na-assign. So, ngayon po yung pagbalik ko bilang isang taon po dito. Dagdagan ko lang po yung sinabi ni Ma'am Gina, kaagapay po ng PSA po or kami po ay nakikita sa gawain ito ang Brigada Eskwela 2023. Sa PCs po kami po ay magbibigay ng serbisyo bilang kung sino pa po yung hindi nakakapag-rehistro sa National ID. Then, meron din po kami dalang e-fill ID o yung printable ID po. Yun po ay 276 na mga may estudyante po at mga taga-barangay Tapuyan po. Andito po yung mga ID nila. Nagbigay po kami ng listahan kahapon po sa barangay Kuningan po. Sa buong Gasan po ang na-rehistro na po namin ay nasa 27,000 na po. Hindi ko lang pinadala yung aking tally sheet po sa barangay Tapuyan po. Muli po, magandang umaga po at maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Ang dami pa lang yung 27. Nandiyan na po yung ID ko, sir. Ayan. So, last po, at very busy din po ito. Kadating lang po. Mula po naman sa isang sangay po, sa mga religious part po ng ating activity sa school. Ang pastor ng EA Royal Priesthood po, CFS Royal Priesthood po, Pastor Julius Maynard, dito po na siyang magre-render ng service sa amin sa lahat ng computer unit po namin dito. By the way, Tapuyan National High School is internet ready. Ready na po kami sa pasukan. Kami po ay backup ng isang internet provider. Yung aming pong senior high at junior high ay may internet ready para sa research at pag-aaral ng lahat ng taga-Tapuyan. Libre po yun. Libreng serbisyo para po sa pag-aaral nila. So, may we have our sa mga spiritual leader po at nagtutugon ng value sharing every Friday po dito sa Tapuyan, Pastor Julius Maynard, dito para po sa signing pledge of support po muna, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng kasama ko po na sumusuporta sa ating po brigada. Kami po sa samahan po ng mga spiritual leaders dito po sa probinsya ng Marinduque. Sa layunin po namin ay makatulong din sa mga magulang para po sa moral recovery ng atin pong mga anak. Napakahalaga po ng parte, maging ng kagawaran po ng atin pong mga spiritual leaders para ituro po sa atin pong mga bata ang tamang values sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kaya kami po ay narito, sumusuporta po sa Tapuyan National High School para po sa layunin po mas mapabuti ang atin pong mga mag-aaral sa paaralan pong ito. At kami po ay sumusuporta sa layunin din po ng Tapuyan National High School. Maraming salamat po. Ayan, we will proceed now with the signing of pledge of support for our Brigada Eskwela na hindi lang po nagsisimula ngayon kundi sa buong taon. May I allow me to read the content of the pledge of support. As one of the stakeholders of Tapuyan National High School, I acknowledge my full support to the Brigada Eskwela 2023 and the school's activities to prepare school's facilities for the opening of classes. At the same time, I pledge to, kung ano po yung nais dito ibigay ng servisyo sa amin, to provide assistance to make this event a successful one. Signed. And the day-to-day po. Maraming salamat po sa inyong pledge of support sa amin, sa Presbycare na nagbigay ng ating mga vitamins po, 1 year supply. After po yan, okay lang po bang i-request na tumayo po para po itaas ang ating pong papel para sa picture taking ng pledge of support.
tinatawagan niyo po ang ating chairman ng Brigada Eskwela at vice chairman, Ms. Arlene and Mr. Laymar. Maraming salamat po. Bago po tayo magsara ng ating pong programa, we would like to launch today, bilang tulong din po namin sa mga mag-aaral, nagkaroon po kami ng initiative and tulong sa paaralan. Siyempre, dalawa po yan, ano? Tulong sa paaralan at tulong sa mga estudyante at mga magulang. We would like to launch our Brigada Eskwela Bazaar. Sa bazaar po, makikita niyo po yung mga items na pwedeng magamit ng mga estudyante at a very minimal amount na ang proceeds po nun ay magagamit po ng mga mag-aaral ng Tapuyan sa napakarami pong mga activities sa paaralan, such as yung mga contest po natin. Then we would like to launch also the Project Reach, kung saan ito ay ugnayan sa lahat po ng barangay, Barangay Tubos, Dulay, Tapuyan, Kabugao, para po sa welfare ng ating mga mag-aaral. Lalo na po sa panahon ng mga pag-ulan, dahil baha. So we would like to have this project para mabilis po, kasama ang lahat ng mga magulang. Then we will be having the launching din ngayong araw din po at ngayon din po matatapos yun. Actually, yung ating mobile PSA sa pamumuna po ni Ma'am Gina and Sir Lester para po dun sa lahat, hindi lang po sa taga-Tapuyan, lahat po ng buong Gasan extended sa Tugos at Duyay ay i-cater po para po sa request ng birth certificate, no, na magagamit nyo po na PSA ready na. Yan, nagagamit ito po sa lahat ng transaction. So, we are formally and officially opening the PSA mobile service, okay, which will be rendered to us. And then, mamaya po, meron po tayong salo-salo mula po sa generous sa mga kaguruan po natin ng Tapuyan National High School. Maging sila din po ay nagbigay at nag-share. So, palakpakan po natin yun, yung ating pong pagsasalusaluhan. Hindi lang po sa mga bisita, kasama po ang mga magulang natin kanina, kayo po ay makakaranas po ng blessing mula po sa faculty and staff ng Tapuyan National High School. So with that po, as we close the program, I request and I call in our chair of the Brigada Eskwela, Ms. Arlene. Saludo. Sa ngalan ng pamunuan ng mataas na paaralang pambansa ng Tapuyan, sa pamumuno ng ating Pangguro na si Ginang Marlita Civito, isa pong taos-pusong pasasalamat ang nais namin ipaabot at nais iparamdam sa pagtatapos ng palatuntunang ito. Ngayong araw, atin natin ngayon ang pinagsamang lakas, tibay ng loob at paninindigan ng mga magulang, mag-aaral, mga guro, at lalong-lalo na ang ating mga stakeholders sa pagsuporta sa pagbubukas ng taong panuruan. Ang suporta ng ating minamahal na paaralan sa pangunguna ng ating punong guro at sa tulong ng ating mga stakeholders ang naging tulay upang mapagtagumpayan natin ang unang yugto ng taong panuruan. Nawa, sa pagkakataon ito, maging mas bukas ang isipan ng bawat isa na ang tiwala at pagbabayanihan ang ating magiging sandigan upang malampasan natin ang bawat hamon ng buhay. Nakaranas man tayo ng pandaigdigang krisis, tanging pagmamalasakit sa isa't isa at tunay na diwa ng pagmamahal ang ating makakapitan. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa sa gawain ito at mabuhay po tayong lahat. Ayan, salamat Ms. Arlene. By the way, We would like to acknowledge also yung ating trainer para po sa salon. By the way, he won po ng gold sa provincial meet po sa Mon. At ngayon po kami ay napakapalad sapagkat may trainer po pinadala sa amin mula sa Maynila. Yan na nagtatrain po mula sa Pasig po siya. Nagtatrain sa mga artista at mga big time na tao sa Mon. So we'd like to acknowledge also Sir
Jonel Verano. Actually, hindi po siya alumni ng Tapuyan, pero dahil mahal niya ang loan, taga-Tabunan po talaga siya, nag-donate po siya dito ng raketa at ng bola, at nag-train po siya ilang araw na sa mga estudyante ng Tapuyan. So, I expect gold medalist po silang lahat. Yan. So, sir, maraming salamat po. Would you like to share something po? Nahiya si sir. Good morning po sa inyo. Sabi ko lang dito sa mga estudyante na gusto matutong mag-tennis, ano lang po kayo, gawin nyo lang po yung gusto nyo hanggang sa matupad yung pangarap nyo. Dahil malaking tulong po ang long tennis para sa pag-aaral din. Sige lang po, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, sir, all the way from Pasig Metro, Manila, si sir. Yan. So, pwede po ba mag-request sa isang photo po? Then, after po nito, ay we'll proceed with, may refreshment po kami. Linggo ng wika po ngayon, kaya ang aming pong tema at motive ay mga sini-sini food. Minaligaw lang pong isa. So, would like to request po for photo op po ng ating mga teachers, stakeholders, parents at estudyante dito na lang siguro, no, para isang malaking group picture taking tayo. Mga anak tayo na bilis. By the way, may sponsor po kami. Nagpa-practice po sila para sa gasan. Gasan bang tawag doon? Gasan. Sorry, taga Maynila po. Gasan. Picture taking po tayo. Dito po yung mga magulang. Sabi po ng ERDA, 100% attendance. As per the recipient. Dito po, mga stakeholder po, dito na lang po tayo. Sabi ko, iniwan yung bariya sa resibo. Dami pera. Dito po, parents, estudyante, mga anak. Dito muna kayo. Dito muna. Dito po, maraming salamat po sa Marinduque News for featuring us today. Dito po, pakidala yung mga emoji natin, pakihawak. Salamat sa mga parents kanina sa ating pong Gasan Police Station na pagsama sa amin sa parade, sa motorcade, at sa mga kabuuan ng Tapuyan. Nanonood po ba ka? May boot po kami dito, ma'am, sir. Bye-bye po. Hi po sa ating mga kababayan. Kapakita kita dito, makita kita. Hi! Mga taga-Tapuyan. We're live. Hello po sa mga kababayan natin. Nandito kami sa Tapuyan. First time namin makarating dito sa Paralang Sekundarya ng Tapuyan. Ano pangalan mo po? Loida Similia po. Loida Similia. Loida Similia. Opo. Bati ka. Hi! Magandang tanghali sa inyong lahat!
out! Okay, dito tayo. Oh, shout out kayo dali. Oh, yan. Nakagtulikan, oh. Bati ba kami gusto kong i-shout out? Nanay, ang ganda mo. Ay, shout out dali. Oh, dali na. Makita. Okay. Hello, magandang araw po. Yay! Nandito tayo sa Marinduque. Nandito po kita sa Tapuyan National High School. Yay! Thank you po. Ang galing ninyo dito, ang yaman ninyo. May internet na pala kayo dito, ano? So, paano kayo na-connect sa mga may piso-piso net, ganon? Pero ang signal mahirap din, ano? Mahirap yung signal. Buti lang may internet. Dito tayo. So, ang ganda ng Brigada kick-off ceremony. Natapos na yung formal na kick-off ceremony ng Brigada Eskwela dito po sa Barangay Tapuyan National High School. Ito pala ang pinakamalaking land area. Ito, iyan na natin asan na ba si ma'am? Ay, salamat po, sir. Ang ganda po ng iyong message kanina. Dapat hindi maging bayani yan, ano? Sige, yung iba pa po mga mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Tapuyan. Sa amin po mga kabarangay, suportahan po natin ang Brigada Eskwela 2023 na may temang bayanihan para sa isang matatag na paaralan. Nawa po, ang salitang bayanihan ay huwag natin gawing bayanihan. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang Barangay Kagawad at General PTA President. Wow, ang galing ni Sir, ha? Ang galing ng kanyang words of wisdom kanina. Kaya dito. Sige po, saglit lang po, Sir. Kukunin lang po namin. Matakbo lamang kami dito. Ay, interview natin si Ma'am. Eto, tara dito. Ang galing mo sumayaw kanina, ha? Pero gusto ko yung, ano pangalan mo nga, Ma'am? Tara. Ano pangalan mo, Ma'am? Dance, TikTokerist. Yan. Ano madali yung isang dyan, yung, ang tawag dito? TikTok kita. Tugtog, magpatugtog na. Kahit ano, yung ganun mo kanina. Minimiss you. Minimiss you ba? Yun hindi minimiss you. O, bati ka muna. Ma'am, ang galing mo naman. Ikaw daw ang head ng dance group dito. Apo. Hello po. Yung po ay sample pa lamang. Sample pa lamang yun, ha? May ano ka ba? May TikTok? Meron po. Anong pangalan mo sa TikTok? Ano po, Rona May Hernandez. Paano mo binibigyang inspirasyon ng ating mga mag-aaral dito sa Tapuyan? Binibigyang inspirasyon ko po ang mga mag-aaral dito sa Tapuyan sa pamagitan ng pagpapakita ng kanilang angking, galing at talento. Yung pong tipong hindi nila dapat ikahiya ang kanilang talent na mayroon sila, dapat ay ipakita po nila ng buong puso. Yan, sana makapag-TikTok kita. Ma'am dito. Tara dito, we're live sa Marinduque News. Okay. So, ma'am, napakaganda ng naging kick-off ceremony natin dito sa Barangay Tapuyan. At maraming mga stakeholders ang dumalo dito at personal na nagtungo. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Una sa mga stakeholders, pangalawa sa mga magulang at lalo higit sa mga kabataan at mga mag-aaral. Yeah, maraming salamat po unang-una sa opportunity po na kami po ay maging daluyan ng pagpapala sa mga estudyante ng mga mag-aaral dito sa Tapuyan National High School. Gaya nga po ng sinabi ko, I can say na we are blessed, when it comes to not material resources, but when it comes to time and effort na nirender po ng ating pong mga iba't ibang kagawaran, hindi lang po sa kagawaran ng edukasyon, kundi yung mga time na nilaan po ng ating pong PNP, BFP, sa inyo po, sa Coast Guard, sa Marinduque News, sa mga PTA, sa mga barangays, na nagrender po ng time para po dito sa ating bayanihan para sa paaralan. Malaking bagay po yun, malaking tulong, kasi yung mga material na resources can be provided, but the manpower, the time and effort given is, for me, it's a measure of love. Pagmamahal para sa mga bata, para matupad nila yung kanilang pangarap, Actually, hindi lang po yung maging ang ating pong health unit, na nakasama din po natin dito ang PSA na nagrender din po ng service para po sa mga mag-aaral mismo sa kanilang kalusugan at sa kanila pong mga pangangailangan para po sa paaralan. Lubos-lubos po yung aming pasasalamat. Gayun din po sa mga teachers ko po dito sa Tapuyan National High School na very dedicated,
lahat ng oras, panahon ay iginugol din po nila para po maging matagumpay itong pasimula ng Brigada Eskwela, at naniniwala ko na hindi lang po dito nagtatapos yun, kundi ito po ay magpapatuloy sa mga darating pang araw, at marami pa po kaming makakasama na iba pang mga tao na siyang magtatangkilik at magtataya para sa kinabukasan po ng ating mga mag-aaral dito po sa Tapuyan National High School. So para sa mga kabataan, sa mga estudyante namin, nawa ma-value nyo, mapagpahalagahan ninyo yung mga effort na ibinibigay ng mga bayani sa likod ng inyong mga tagumpay, at yun yung mga stakeholders po natin. And with that po, on our last day po, we will be having Stakeholders Acquaintance and Recognition Day, na kung saan ay paparangalan po namin hindi lang po ng Certificate of Commendation, kundi citation, lahat po ng mga stakeholders na consistently doing their share para po sa bayanihan, para sa paaralan. So ganyan din po sa ating barangay chairman po, sa ating kapitan ng Tapuyan na siyang tumutulong din po sa amin para maging matagumpay po ang amin pong mga programa dito po sa Tapuyan National High School, ay amin din pong pinagpapasalamat kay Sir, kay Kapitan Saludo din po, no? At ganyan din sa iba pang mga kapitan. Maraming salamat po, Miss Marlita Vito, ang punong guro ng Tapuyan National High School, sa napakagandang mensahe para sa ating mga kabataan, para sa mga stakeholders, at para po sa lahat ng bumubuo na tumulong at nagbigay ng kanilang support at pagmamahal para sa ating sekundarya ng Tapuyan. Pwede po ba? Sige po. Habol ko po. Yan, nagpapasalamat din po kami sa unang-una din po sa ating pong SDO Marinduque, no, for giving us this chance and opportunity na makasama po, maging partner ang mga magulang at lahat ng mga sangay para po dito sa paghahanda sa ating pong paaralan sa darating na pasukan, at gayon din sa supervision ng aming pong PSDS Dr. Elvin C. Perlas po, at lahat po ng mga taga SDO Marinduque. Salamat po again sa opportunity. Dr. Mendoza po, ang aming napakasipag po na superintendent, at si Sir Felix Pamaran po, ang aming ASDS po. Salamat po sa ng Tapuyan National High School na mga faculty and staff. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Thank you so much once again, Ma'am Marlita Vito, ang punong guro ng Paralang Sekundarya ng Tapuyan. Thank you so much po. And nasaan yung kaibigan, Jeramil? Sir Jeramil, tara daw din eh. Yan, Sir Jera. Kaibigan ko yan, at inahangaan ko yan sa marami mga pagkakataon. Oo, dahil napakahusay nito, kaibigan natin nito. Napakahusay, at talagang pagdating sa history, kasaysayan, lalong-lalo na ng lalawigan ng Pilipinas at ng mundo. Jeramil Laderas ang inyo pong puntahan. Natutuwa ako dahil actually ngayon ko lamang na marami kang post about sa school, pero ngayon ko lang na-realize na dito ka pala sa Paralang Sekundarya ng Tapuyan. Anong tinuturo mo dito? Right now po ang tinuturo ko is AP8, Filipino 8, and lahat po ng practical research sa senior high school. And of course, ngayon po mag-offer kami ng computer subjects. Wow. Ako po magtuturo. Wow, congratulations. And alam mo, ang dami mong maraming mga kabataan ang matututo sa iyong kahusayan at kagalingan. Ako, dahil nandito tayo naka-live at may mga nanonood tayong mga kababayan na gusto kong kunin ng pagkakataon para pasalamatan at bigyan ng pugay ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na binigay mo sa paaralan ito at sa ating lalawigan ng Marinduque. Mensahe na lamang para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ang mga kabataan, na huwag nilang kalimutan ng kasaysayan. Yes, of course. Thank you, Sir Miyong, for this wonderful opportunity. Actually, this is the first time na kami mabisita ng media people. Napakalaki na ng tinataka po ng Tapuyan National High School. And ngayon, we are in our 43 years of glory pagdating sa academics. And sa mga kabataan, patuloy tayong magkaroon ng pagmamahal sa kasaysayan, sapagkat ang Marinduque ay napakapuno ng kultura, ng tradisyon, at syempre ang kasaysayan. Kasi ako rin po ay advocate ng local history, and right now sa DepEd, we are still building po. Continuous po ang aming pagsusulat ng local history books, at ako po ay assigned sa GASAN, at syempre may makasama tayo ngayon. And hopefully po, ma-launch na namin sa Department of Education yung local history books ng 6 na bayan po ng Marinduque. And of course po, we are also advocating yung ating lengguwahe, yung ating dialekto po dito, yung Marinduque Tagalog. May mga kasama po ako ngayong mga kagrupo
na inaaral ang Marinduque Tagalog po ngayon, sir. Opo. Alam mo, natutuwa ako kasi kahapon nagkaroon ako ng panayam sa Vice. May ordinansa ang pamahalaang bayan ng Buwak na isama sa kurikulum ng mga bata yung labanan sa paye. So sana sa buong Marinduque magkaroon din ng gano'n na ordinansa. Siguro ang sangguniang panlalawigan. Na yung mga makasaysayang mga lugar dito, yung mga tradisyon natin should be part. Kasi may na daw meron ng kumbaga komitiba na siyang susulat. Ang galing, natuwa ako doon nung narinig ko yung ordinansa nila. Sige, sa panghuli ba kami nais kang batiin, mga mahal mo sa buhay, go ahead. Shout out actually po si QS, estudyante ko to sa Midwest. Opo. Shout out do sa aking mga estudyante sa Midwest dati, yung aking mga naging estudyante sa MNHS, yung aking mga estudyante dito sa Tapuyan, yung aking mga kapamilya diyan sa Buwak. Hello, yung aking mga kasama sa church. Hello din sa inyo, and of course, yung aking extended family sa lahat ng panig ng mundo. At maraming salamat MNN for featuring us ngayong araw. Thank you very much, Sir Miyong. Ito ay talagang aking hinahangaan na kaibigan, Jeramel Laderas. Thank you po. And ako po ay pasamantala na magpapaalam. Iikot natin, ang sarap dito. Tingnan mo yung puno, ang laki Nakakatuwa yung ganitong school, tapos hindi nila iningatan nila, hindi nila sinira, hindi nila pinutol yung malaking puno na ito. Sana sa pagbalik natin dito sa mga susunod na 10 taon, sana ang punong yan ay mananatiling piping saksi sa mga magaganap na mga makabuluhang mga aktibidades dito sa kanilang muntiman, subalit makulay na covered court. Ito po ang kanilang stage. Sana ay itong mga puno na ito ay madagdagan pa rin, kagaya ng mga puno na nakikita po natin doon sa may bahaging yon, doon sa may kabilang school, dahil ito po yung unang pagkakataon na naikot natin ang paaralan. Meron ding school po doon, nandito naman daw, doon ang kanilang science, yung kanilang computer, mga schools, rooms, tas dito naman po yung kanilang anong tawag dito, yung senior o junior high school, kung tama po ba ako. And then ito naman yung principal's office and computer laboratory, administration office, at canteen nandun sa bahaging yon. So makikita nyo po yung mga taga-Tapuyan, you must be proud, yung mga graduate po dito ng Tapuyan, maging proud kayo sa sarili ninyo dahil nakapag-produce ng mga mahuhusay na mga kabataan at mga produktibong mamamayan ng ating bansa. Ang paaralang ito sa mahabang panahon ng paglilingkod sa ating bayan, sa mga mamamayan at sa ating bansa. Ako po ay pansamantala na magpapaalam. Kasama ko si QS Hercules Olanyo, na kanina pa pagod at gutom na. Alam kong gutom na. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat sa buong panig ng bansa at sa buong mundo. Ako po si Romeo Matac Jr. Pansamantala lang nagpapaalam. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño sa ng panig ng mundo. Mama! Chup chup! Bye-bye! Ang cute. Bye-bye po.